Ang relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Europa ay pumasok sa isang tunay na banggaan nitong Huwebes, ika-2 ng Abril, 2026. Chinaas ni Donald Trump ang tensyon sa politika laban sa NATO nang sabihing seryoso niyang pinag-iisipang alisin ang Estados Unidos sa alyansa. Sa kakasabi niyang, tigring papel na lang ito ang totoong nangyari. Gusto ni Trump ng mas direktang suporta mula sa mga bansang Europeo sa krisis sa Iran at sa kipot ng Hormuz. Pero sinalubong siya ng pagtutol, pagtanggi at kalkulasyong politikal. Sa kabila ng Atlantiko, magkakaiba ang tugon ng Europa. Hayagang nagsalita ang Finlandia tungkol sa isang mas Europeyong NATO na nagpapakita na iniisip na ng kontinente na palakasin ang sarili nitong estruktura. Kung babawasan ng Estados Unidos ang pangako nila, mas maunawaan kung bakit nagkaroon ng krisis at lumitaw ang pagtanggi. Hindi lang ito salita. Isinara ng Espanya ang himpapawid nito sa mga eroplanong Amerikano na kaugnay sa pag-atake sa Iran. Tinanggihan ng Italia ang pahintulot sa mga eroplanong Amerikano na lumapag sa Sigonella, Sicilia dahil sa kakulangan ng paunang autorisasyon. Sabi ng Pransya, ang NATO ay para sa seguridad ng Euro-Atlantiko, hindi para sa opensibong misyon. Sa Hormuz, sa UK, si Keir Starmer ay umiwas sa konfrontasyon at sinuportahan ng mas mahigpit na koordinasyon sa Europa kaysa automatikong pagsunod sa Washington. Malakas ang mensahe, hindi tatanggapin ng mga bansang Europeo ang digmaan ng basta-basta. Ngayon, isang mahalagang punto, maaring magbanta si Trump na aalis. Pero hindi ibig sabihin na handa na ang formal na pag-alis. Ang batas ng Amerika na ipinasa noong 2023 ay nagbawal ng isang unilateral na pag-alis at nangangailangan ng suporta ng 2/3 ng Senado para kumalas sa NATO. Pero ang problema ay iba at ito ay napakadelikado. Kahit hindi kumalas, pwedeng pahinain ng presidente ng Estados Unidos ang alyansa sa loob sa pamamagitan ng pagbawas ng suportang pampulitika, lohistika, pera, intelihensya at kahandaang militar. Ibig sabihin, posibleng manatili ang NATO sa papel pero humina sa realidad. Ito ang kinatatakutan ng Europa. Bakit ganito ang reaksyon nila? Dahil nararamdaman ng kontinente na pumapasok ito sa totoong panahon ng krisis, ang digmaan sa gitnang silangan ay nagtulak pataas ng presyo ng enerhiya, gas at iba pang fuel. Pinag-uusapan ng Unyong Europeo ang muling pagpapatupad ng mga hakbanging pang-emergency na tulad noong krisis ng 2022. Sinabi ng komisyoner ng enerhiya ng Europa na pinag-aaralan ng bloc ang pagbabawas ng mga singil sa network at buwis sa kuryente. Nagbabala rin ang hepe ng pandaigdigang ahensiya sa enerhiya na mas malala ang Abril kaysa Marso. Ipinagtanggol niya ang pagtitipid gaya ng work from home, bawas biyahe at pagbagal ng takbo sa kalsada. Ang mensahe ay hindi na tungkol sa kaginhawaan kundi pagtitipid na. Ipinapakita nito kung nasaan ang puso ng kwento. Hindi lang ito tungkol sa NATO, kundi sa kung sino ang namumuno, sumusunod, nagbabayad at umaako ng pangganib. Kapag sumisidi na talaga ang digmaan, habang inaamin ng Europa sa pamamagitan ng sarili nilang mga kilos na sila ay may kahinaan na hindi na nila kayang itago, hindi pa tapos ang NATO. Ngunit pumasok ito sa isa sa pinakamatinding yugto ng kasaysayan nito kamakailan. At ano nakikita natin na yon? Nagbabantang umalis ang Estados Unidos habang ang Europa ay tumutugon ng pag-atras, pagtitipid at pag-iingat. Napapansin ng mundo na ang lumang mekanismo ng Atlantiko ay hindi na umiikot ng may dating kumpiyansa. Ang dating tila protektado, ngayon ay mukhang vulnerable na at malalim ang dagok na ito.